Tayo mag-ingat. Amen? Tayo pinagmamasid, mga minamahal, sa ating kapaligiran. Dahil sa katunayan po, mga minamahal, bawat buhay ng tao ay may istorya. Amen? Bawat buhay ng tao, mga minamahal, ay may istorya. Merong istorya, mga minamahal, ang buhay niya ay maging masayahin. Amen? Meron naman po, mga minamahal, ang buhay niya, mga minamahal, ay masalimuot. Meron naman ang buhay, mga minamahal, na sagana. Kaya nga po, mga minamahal, ito po yung ating pag-aaralan ng tunay na buhay. Kasi dito, mga minamahal, ang sinasabi sa unang talata na ating nabasa, ang sabi, mga minamahal, sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo mag-ingat sa lahat ng kasabi, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng bagay na tinatangkilik niya. Ang buhay ng tao, mga minamahal, ay hindi po lamang sa kasaganahan. Amen? Hindi lang po sa ating mga tinatangkilik ang buhay ng tao. Amen? Palakpakan po muna natin ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga dito, mga minamahal, may isang tao na siya po ay nagsabi, mga minamahal, dahil siya po ay talagang lubos na pinagpala. Pero meron na isang bagay, mga minamahal, na nabanggit niya, o aking kaluluwa, magpahingalay ka o magpahinga ka na. Amen? Dahil sa dami ng tinatangkilik niya. Pero anong sabi ng malapay noon? Kung hihingiin sa'yo ang iyong buhay, mapapasa kanino kaya ang mga bagay na yan? Pakibasa po, mga minamahal, yung kasunod. Dito po rin sa Lucas, ang kabanata po ay 12, 16 hanggang 21. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 12, talatang 16 hanggang 21. Ito pong nasusulat. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka na ang pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hingin ko sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Amen. 21. Ngayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin pa ating dakilang Diyos. Ang sabi po, mga minamahal, dito po sa 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. May isang tao, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay ang kanyang lupain, mga minamahal, ay namumunga ng sagana, itong taong mayaman na ito. At sa kanyang pag-iisip, mga minamahal, sabi niya, iniisip sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Dahil sa kasaganahan, mga minamahal, iniisip niya kung anong bagay, mga minamahal, ang pwede niyang gawin. Kaya ang sabi rito, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking inaning bunga. Sa dami, mga minamahal, ng kanyang inaning bunga, sa isip niya, wala siyang mapaglalagyan. Amen? Na ganito yung mindset ng tao. Amen? Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kaya ang sabi, mga minamahal, sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga banga at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Yun yung bagay, mga minamahal, na naiisip niya na mabuti. Na sinabi ito, gagawin kong igigiba ko ang aking mga banga. Amen? Yung pinaglalagyan niya, pinagtitipunan niya, mga minamahal, sisirain niya yun. Bagkus, gagawa siya ng panibago, mga minamahal, na lalong malaki. At ang sabi, mga minamahal, doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at na aking mga pag-aari. Lahat ng kanya mga inani, mga minamahal, maging kanya pag-aari, doon niya po ilalagay, mga minamahal. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ito yung bagay, mga minamahal, na nasabi niya sa kanyang sarili, na sinasabi niya, mga minamahal, sa kanyang kaluluwa, dahil sa kasaganahan, o kaluluwa, marami ka ng pag-aari.
nakakamalig para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa. Ibig sabihin, magpahingalay, mga may, magpahinga ka na. Amen? Ang gagawin na lang, magpahingalay, mga minamahal, ibig sabihin, magpahinga na, kumain na lang ng kumain, uminom ng uminom, at matuwa. Amen? Naakala ng tao, mga minamahal, ito ang buhay na tunay. Amen? Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. At ang sabi rito, dapat sinabi sa kanya ng Diyos, may sinabi ating pinakamamahal na Panginoon, kaya nga sa tao, ito po may pinaabot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, mga minamahal, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Kasi yung kaluluwa natin, hindi ating ito. Amen? Hiram lang natin ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Kaya nagiging malaking katanungan doon sa yung pagpapagal, mga minamahal, paghahanap buhay, hindi po masamang bagay yan. Amen? Dahil kailangan natin, dahil tayo ay naririto. Pero itong tao na ito, mga minamahal, ay talagang yung bagay na kanyang inaasam dahil sa kanyang bagay na nakamtan sa buhay. Hindi niya naisip sa kasaganahan niya, mga minamahal, akala niya na ang tunay na buhay ay doon lamang. Hindi niya naisip, mga minamahal, na paglingkuran ang mala Panginoon. Bagkus ang naisa-isip niya, mga minamahal, yung mga bagay na yon. Kasi ang tao, ito ang reality, ito ang katotohanan, mga minamahal, na mas malamang ang pag-iisip sa mga bagay na future. Amen? Amen? Yan ang katunayan po, mga minamahal, na hindi po masama kung ikaw ay naglilingkod sa mala Panginoon. Amen? Dahil kung gagawin mo po yan, mga minamahal, sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ito, mga minamahal, dapat ba sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inahanda mo ay mapasa sa kanino kaya. Dahil ang buhay ng tao, mga minamahal, sa katunayan, hindi nating hawak. Amen? Ngayon, malakas tayo. Kaya nga, minsan, mga minamahal, nariyan tayo sa funeral service, nababanggit po natin yung mga bagay na ito, yung mga words na ito, ang buhay ng tao ay napakahiwaga. Totoo pong napakahiwaga. Bakit? Ngayon, kausap mo, bukas wala na. Amen? Kasi hindi nating mga minamahal hawak ang ating buhay, maging ang ating kaluluwa. Kaya nga, dapat pa sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa iyo sa gabing ito. Amen? Hihingin ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa sa gabing ito at ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Kaya ang katanungan, mga minamahal, yung mga pinaganda niya, mapapasa kanino kaya, mga minamahal. Kaya nga ang sabi rito, gaya na nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kaya napakaina, mga minamahal, kung dito pinagpapala tayo, mga minamahal, praise the Lord. Dahil iyan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero may sinasabi, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili. Kapag ang tao ay nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Yun yung bagay, mga minamahal, magiging katanungan. Mayaman ka sa sanlibutan, mga minamahal, pero sa Diyos, hindi. Amen? Kaya mainam, mga minamahal, na isang tao ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po muna natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, ang buhay ng tao ay katulad lang po, mga minamahal, ng damo. Amen? Basahin po natin yung sinasabi, mga minamahal, ng awit. Ang kabanata po, mga minamahal, ay 103 at ang talata po ay 15. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 15. Tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung gaano namumukadkad ang bulaklak sa parang, ay gayon siya. Praise the Lord. Tungkol sa tao, ang tinutukoy nito, mga minamahal, sa lahat ng tao ito. Amen? Amen? Sa lahat ng tao, tinutukoy nito, mga minamahal, dahil tungkol sa tao, ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Ganun naman talaga, mga minamahal, ang buhay ng tao.
Parang damo, mga minamahal, dahil makikita natin na ang damo, mga minamahal, ay tumutubo. Napakaganda. Sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat, pang-lima, nakipapansin natin nalalanta. Amen? Nawawala ang kagandahan niya na inihahalin tulad ang tao sa damo, mga minamahal, at hindi lang sa damo, mga minamahal, kundi ang sabi, kung paanong namumukadkad ang bulaklak. Ganun din po ang bulaklak, mga minamahal, hindi nananatili siya. Amen? Bibilang lang po ng araw yan at matutuyo at mawawala. Na ganun din po, mga minamahal, ang buhay ng tao. Inihahalin tulad sa damo, mga minamahal, at sa namumukadkad na bulaklak na parang gayon siya. Gayon tayo. Parehas tayo, mga minamahal, hindi nalalayo. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ganun, mga minamahal, ang ating buhay, hindi natin pwedeng ipagmalaki, mga minamahal, ang bukas. Amen? Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang bukas. Dahil mismo Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, na hindi natin pwedeng ipagambog ang bukas. Amen? Marami, mga minamahal, ang nakakilala sa ating pinakamamalapay noon. Talagang sumagana, pinagpalang lubos. Noon, mga minamahal, ay talagang umiiyak dahil sa karamdaman, dahil sa problema, dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan. Pero dahil sa katapatan sa paglilingkod sa Malapanginoon, mga minamahal, nakamtan ang kasaganahan. Nakamtan ang pagpapala na ipinangako ng ating pinakamamala-Panginoon. Kasi yan ang pangako ng Diyos, mga minamahal, kapag ikaw ay naglingkod na may katapatan, ipagkakaloob ng malapaynon ang kasaganahan. Amen? Pero nung makantan ang kasaganahan, mga minamahal, unti-unti na sila po, mga minamahal, ay lumalayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Unti-unti, mga minamahal, nalimutan ang kabutihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pakinggan natin yung patotoo natin, mga kapatid, mga minamahal, nung sila'y baguhan sa Malapanginoon, talagang mainit, magpuri sa Malapanginoon. Amen? Nag-aayuno. Amen? Talaga ipinakikita nila yung pag-ibig at pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinakikita nila yung marubdob, mga minamahal, na paglilingkod, seryoso, mga minamahal. Talagang nakatuon sa ating pinakamamahal ang puso't kaisipan, mga minamahal. Pero nung pinagpala na ating dakilang Diyos, kahit itaas ang kamay, amen, hindi na magawa. Talang pinagpala na. Amen? Walakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kahit mga minamahal, ibuka ang mga labi sa pagpupuri, hindi na magawa. Amen? Amen? Nalimutan, mga minamahal, ang mga utos at ang mga palatuntunan na ating pinakamamahal na Panginoon. Natandaan po natin, mga minamahal, ang kinabukasan ay hindi nating hawak. Kaya laging itinuturo sa nating beloved pastor, sa ating paglilingkod, lagi tayong magpakainip sa paglilingkod sa Malapanginoon. Amen? Kasi hindi nating hawak ang ating buhay. Ang bukas hindi nating hawak na sinasabi, mga minamahal, ng kawikaan. Ang Kabanata 27:1, huwag nating ipaghambog, mga minamahal, ang bukas. Pakibasa po. Sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1, ganito po ang nasusulat. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Ang sabi, mga minamahal, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Kung iisipin natin lagi ito, mga minamahal, na huwag ipaghambog ang bukas, anytime, pwedeng palang kunin ang ating buhay. Amen? Hindi ka magbabago, mga minamahal, sa paglilingkod mong isinasagawa sa Malapanginoon. Amen? Dahil isipin mo, mga minamahal, bukas pala, kukunin yung buhay ko. Paano kung nagkukulang tayo sa paglilingkod? Amen? Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal, na sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi magbago yung unang pag-ibig nating na ipinakita sa ating pinakamamahal. Sapagkat nga, hindi po tayo, mga minamahal, ang may hawak ng ating buhay, mga minamahal. Nasabi nga ng Kawikaan, huwag nating ipaghambog ang bukas. Hindi natin pwedeng ipagmalaki, mga minamahal, yung bukas.
Dahil dito sa banal na kasulatan at sa ating reality sa buhay, may mga ganito rin na mga tao, mga minamahal, na sinasabi ng kasunod na bersikulo. Yung sinasabi po ng Santiago, ang kabanata po ay 4, 13 at 14. Sa Aklat ng Santiago, kabanatang 4, talatang 14, balik sa 13. Kayo nga'y hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. 13. Magsiparito ngayon kayong nagsipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Amen. Praise the Lord. Sabi rito, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Amen? Tayo hindi natin nalalaman kung anong pwedeng mangyari bukas. Amen? Kasi sa totoo lang po, mga minamahal, sa mga nangyayari sa mundo ngayon, medyo marami ng tao, mga minamahal, na nangingilag na makinig ng balita. Bakit? Yung mga nagaganap sa panahon po natin ngayon ay hindi ordinary. Amen? Kikilabutan ka talaga. Sa iba't ibang dako, mga minamahal, patuloy ang paglindol. At hindi lang basta lilindol, mga minamahal, maraming tao ang nababawian ng buhay. Pero lahat yun may plano kinabukasan. Amen? Natutulog lang, mga minamahal, hindi nila alam, lumindol. Mga minamahal, bumagsak yung building, marami ang nangamatay. Hindi tayo natutuwa, mga minamahal. Pero ito yung pinatutunayan, mga minamahal, na nakasulat sa banal na kasulatan, na sinasabi sa talata na ito, mga minamahal, na kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Hindi nating alam ang bukas, mga minamahal. Ano ang iyong buhay? Kung ano ang ating buhay. Amen? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumiliptaw ay pagdakay napapawi. Inalintulan din tayo sa katulad ng singaw. Alam ko, bawat isa sa ating nagsasaing. O sabihin na natin, mga minamahal, nagpapakulo ng tubig. Amen? Di ba, pagka kumukulo na yan, mga minamahal, pagbukas natin, biglang may sumisingaw. Iyon po yun. Na pagsingaw na yun, mga minamahal, biglang nawawala. Ganon na ganon tayo. Amen? Na sa ilang panahon, mga minamahal, nariyan ang katanyagan, nariyan ang kayamanan, mga minamahal, ang mga pagpapala, kasaganahan. Pero lahat po yun ay mawawala. Amen? Kaya nga sabi kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Ang katanungan, ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Pagdakay tayo napapawi, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Yan ang buhay natin, mga minamahal. Kaya nga, ano pa ang sinasabi ng Ecclesiastes? Ang kabanata po, mga minamahal, ay 11:8. Amen. Praise God. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 11, talatang 8. Ito po ang nasusulat. Kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Ngunit alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagkat magiging marami, lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, kahit ang tao ay mabuhay ng maraming taon, mga minamahal, merong pinatatandaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magalak siya, ang tao, mga minamahal, ay magalak sa lahat ng yaon. Ibig sabihin, sa lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, magalak tayo. Pero ang sabi rito, mga minamahal, ngunit alalahanin niya na ang karawan ay may kadiliman. Tandaan po natin, mga minamahal, na kahit ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon, sa lahat ng mga ginagawa, alalahanin niya na may kaarawan ng kadiliman. Darating, mga minamahal, yung tinatawag na kadiliman, sapagkat magiging marami, lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Amen? Lahat ng bagay pala, mga minamahal, ay walang kabuluhan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord.
Kaya napakainam kung mga minamahal, ang mga bagay, mga minamahal ay kahit mabuhay tayo ng maraming taon, mga minamahal, magalak tayo, pero lagi nating pagkakatandaan, lagi nating alalahanin na may kaarawan ng kadiliman. Amen? Dahil kung iisipin mo mga minamahal, yung laging kaarawan ng kadiliman, mga minamahal, darating sa ating buhay, talagang magpapakainit ka. Amen? Amen? Halos ayaw mo mga minamahal na mawalay sa ating pinakamamalapay noon. Halos ayaw mo mga minamahal na mawalay sa presensya ng ating pinakamamalapay. Gusto mo lagi nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, napakainam yung ating kaarawan na ito. Yung ating buhay, mga minamahal, ay gugulin natin saan? Dito, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag ginugol mo, mga minamahal, ang buong panahon mo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil Biblia ang nagsasabi, Ecclesiastes, ang kabanata po, mga minamahal, ay 12:13. Itong wakas ng lahat ng mga bagay, ating pong narinig, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay matakot at sundin ang buong utos ng ating dakilang Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo po ay may katungkulan po sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakainam, mga minamahal, gugulin natin ating panahon. Sa lahat ng gumugol ng panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nasasayang yan. Amen? Bawat ginagawa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakikita yan ng mahal na Panginoon, hindi yan nasasayang, mga minamahal. Kaya nga sa bumilang na ng taon, mga minamahal, Wednesday, Friday, Sunday, at hindi lang mga minamahal. Dahil kahapon, sa prayer po na ating beloved pastor, naroon po kami mga minamahal sa lugar po mga minamahal ng Mercedes dahil diwang po mga minamahal ng 21st anniversary sa prayer ng Malapastor, ipinagkaloob ang katagumpayan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Naging inang at tunay na buhay na mga minamahal na mga mananampalataya, na mga Kristiyano, mga minamahal, dahil ang daming dumalo. Amen? Amen? Kasi iyon ang kagalakan, mga minamahal, ng bawat mananampalataya. Hindi lang doon, mga minamahal, yung iba talagang nanood pa, mga minamahal, ng live webcast. Walang sawang nagkakaloob, nagbibigay, nananamit na may kabanalan, kahit mainit, mga minamahal. Amen? Dahil iyon na yung tunay na buhay na mga minamahal na alam ng bawat isa na totoo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating dakilang. Napakainam, mga minamahal, gugulin natin ang ating kaarawan. Saan? Sa paglilingkod na sinasabi ng Job, ang kabanata po, mga minamahal, 36:11. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 36, versikulo 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ang sabi, kung sila'y makinig. Amen? Kung tayo po ay makikinig sa salita ng ating pinakamamalapit at kasunod, ano po? Tayo po ay maglilingkod sa Kanya. At ano pa? Kanilang gugugulin, mga minamahal, ang kanilang kaarawan. Kung ating gugugulin ang ating kaarawan, mga minamahal, ang sabi, sa kaginawahan at ang kanilang mga taon ay kasiyahan. Yung kaginawahan ay pagkakaloob ng ating pinakamamalapay noon. Kaya nga po, nababanggit ng bawat mananampalataya, nagpapatuto rito, mga minamahal, walang kasing saya ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sa likod noon, mga minamahal, punong-puno ng pagsubok. Amen? Punong-puno ng paglilinis. Pero bakit nababanggit, mga minamahal, na walang kasing saya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat naunawaan, mga minamahal, ang tunay na buhay. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Purihin na ating pinakamamalapay noon. Kaya nga, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang makarawan sa kaginawahan at ang kanilang mga taon sa kasiyahan.
Kaya nga kung tayo maglilingkod, mga minamahal, dahil ito isa sa pinapangarap natin, ito ang minimiti natin, itong ating inaasam. Amen? Kaya tayo nagsusumikap, kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nananatili. Saan man ang gawain na malapay noon, sumusunod tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sapagkat nalaman natin ang tunay na buhay. Kaya nga po, ano po ang kasunod na talata na sinasabi po, mga minamahal, ng unang Pedro, ang kabanata po'y pakidagdag na lang po. Unang Pedro, kabanata po'y 1:17. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 17. At kung iyong tinatawagan na Ama siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa ay gugulin ninyo sa takot ang Panginoon, ang panahon. Amen. Ang iyong pangingibang-bayan. Ng iyong pangibang bayan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Sabi mga minamahal, at kung iyong tinatawag na Ama na siyang walang itinatanging tao, ang Diyos ay walang itinatanging tao, ang sabi ng Malapanginoon, mga minamahal. Na Ama na siya'y walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin niyo sa takot ang panahon ng iyong pangingibang bayan. Amen? Dahil tayo estranghero lang dito. Hindi ito, mga minamahal, ang tunay na ating buhay. Kundi ang tunay nating nabuhay, mga minamahal, sa mga naglilingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay isagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakainam, gugulin natin ang ating panahon. Amen? Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga minsan, nauusig tayo eh. Sinasabi nila, sobra-sobra na yung paglilingkod ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron ng Wednesday, meron ng Friday, meron pang Sunday, meron pang Bible study, nanonood pa mga minamahal sa live webcast, sa TV program, nakikinig pa sa radio. Amen? Wala nang katapusan. Amen? Sinasabi nila na paglilingkod na paraan kasi mga minamahal, inang tunay na buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, anong sinasabi para po sa uling talata na ating pong pinag-aaralan? Sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 26, ganito pa ang nasusulat. Hindi Kung po ang- yan. Sorry po. Hindi Kung- po yan ang huling talata. kung ang Galatia po. Galatia 2:20. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 2, versikulo 12. Sapagkat bago nagsidating ang... 2:20 po. Galatia 2:20. Sorry po, Galatia 2:9. 20 po. 20. 20. Sorry po, 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikabubuhay ko ngayon sa laman ay ikabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal dito sa huling talata na ating pinag-aaralan, sinasabi ng Galatia ang kabanata 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Si Pablo, mga minamahal, ay dati po mga minamahal na abogado. Amen? Si Pablo ay manguusig ng mga Kristiyano. Kinakaladkad niya, mga minamahal, ang bawat tinatawag na Kristiyano o yung mananampalataya. Dahil hindi niya alam, mga minamahal, akala niya yun yung buhay. Amen? Pero, ang sabi niya, mga minamahal, nung siya po ay nakalapit sa Panginoon, tinanggap niya ating pinakamamalapit, naglingkod sa ating dakilang Diyos, ang sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama. Sabi rito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Amen? Siya'y napako na po, nakasama na ating pinakamamalapit Panginoon. At sabi, hindi na ako ang nabubuhay sa akin.
Amen? Hindi siya nabubuhay sa Kanya. Napakalalim, amen? Paano siya nabubuhay kung hindi na sa Kanya? Dahil ang kinabubuhay niya, mga minamahal, magmula nung siya napako sa ating pinakamamalapain ay kinabubuhay niya, mga minamahal, ang sundin, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ano sabi mga minamahal? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kapag si Kristo na nabubuhay sa ating mga minamahal, siyempre makikita ang liwanag. Dahil bumaba ating pinakamamalapay noon, maraming tao ang naliwanagan. Amen? Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kapag ang nabubuhay sa ating mga minamahal, ay ating pinakamamala Panginoon, makikita ang ilaw o liwanag. Ibig sabihin, magiging pagpapala tayo sa bawat makausap natin, sa bawat makasalamuhan natin, sa ating kasama sa trabaho, sa ating mga loved ones, sa ating mga kaibigan. Amen? Dahil hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga minamahal. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Amen? Ay kinabubuhay niya, mga minamahal, ay hindi na sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang pananampalataya, ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Kaya nasabi niya mga bagay na ito, mga minamahal. Dahil nalaman niya, mga minamahal, ang tunay na buhay, na walang iba kapag sumunod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil naranasan niya, ikaw ba naman, mga minamahal, naranasan niya ang gutom, pagod, hinampas, nilatigo, pabalik-balik sa bilangguan. Bakit niya ginawa yung mga bagay na yun? Amen? Dahil nalaman niya, mga minamahal, ang kahalagahan na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na iyon pala ang tunay na buhay. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ang paglingkuran, ang ating pinakamamahal na sundin, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakaina, mga minamahal, na tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gugulin natin ang ating panahon. Saan? Hindi sa mga bagay na natin sanlibutan, kundi gugulin natin ang ating panahon, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil ang buhay natin, hindi nating hawak ito. Amen? Amen? At anytime, magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ginugol natin ang ating buhay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon upang sa Kanyang muling pagbabalik, mga minamahal, ay hindi tayo dalhin doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, ating panahon, ang ating buhay, mga minamahal, igugol natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras pong ito, tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sa dilim, magpupuri sa'yo lagi. Sa bawat oras na ating buhay, Pagsambay, papurihan natin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. panatili Pagsambay manatili, mga sa'yo minamahal. ang luwalhati. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Sa bawat oras sa sandali, mga minamahal, at sandali patuloy tayong susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. sa'yo lagi. Ang Salita mo'y mananatili sa sa puso ko'y ako'y maglilingkod patuloy tayong sa'yo, magsusunod. Panginoon. Susundin Sundin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa anong panahon. panahon yan.
ay maging gintong panahon. Praise the Lord. Purihin ka. Sa bawat oras ng ating buhay. At sandali Patuloy nating papurihin ang Panginoon. Hallelujah. sa'yong lagi Purihin ka, Panginoon. pagsambay mananatili at sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi ang salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Susundin ang kalooban Ikaw ang mo buhay namin, sa Panginoon. habang panahon. Maging ang buhay Patuloy kami sa'yo, maglilingkod sa'yo. Panginoon. Patuloy namin ang aming Bawat buhay. sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyanan maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo Patuloy nating sundin ang habang panahon. Sa habang panahon. Patuloy natin yan ang ating buhay. Sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging